Nasa panic mode ang mag-ama ngayon. What? Parang inaatake na si Kadigungan. So ngayon guys, balikan natin ang sinabi ng kanyang anak. Kasi meron tayong i-reveal ho na sinabi ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na baka nalilimutan na ng sambayan ng Pilipino. Ipapaalala ulit natin kung gaano siya katapang nung kapanahunan niya. So di ba ito yung sabi ng kanyang anak na si Fiona. Tigil-tigilan mo kami Fiona ha. Sabi niya, to allow ICC prosecutor to investigate alleged crime that are now under exclusive jurisdiction of our prosecutor and our courts is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institution. Yan ho yung binitawang salita ng kanyang anak na si Fiona. Baka nalilimutan mo, Fiona, yung sinabi ng tatay mo noong kapanahunan niya pa. Hindi daw siya natatakot. Ito yung sabi niyo, tandaan niyo yan guys ha. Di ba sinabi niya yan? Ipapaalala lang natin ulit sa inyo kasi gabi, ang tapang ho ni Kadigungan nung panahon niya na tila baga kala mo hindi aalpas ang kanyang kapangyarihan at forever siyang nasa trono. Yan ho yung akala niya na yung magiging bagong presidente ay sunod-sunuran din sa kanya pero you're wrong. Ito yung sabi niya dati. Kaya nga nakakatawa kapag binabasa ko yan. Sabi niya, I don't care about human rights. Duterte says urging cops to shoot first. So, sinabi niya na kung sino yung napaghinalaan yung mga adik-adik dyan, barilin nyo. Inutusan niya ho yung mga polis. So, yung mga polis, mga tarantado, sumunod din sa kanya. Eh di, damay-damay na kayo ngayon. So, ngayon guys, napapansin nyo ba, na sinabi niya, di ba, nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na tila baga ang tapang-tapang niya. Nakala mo forever in power siya. Tapos ngayon, sasabihin nila na walang jurisdiction. Ito, sabi ng anak niya, di ba? Unconstitutional. Tapos dinidegrade daw ang ating legal institution. Ang dami niyong satsat. Ang dami niyong ebas. Sa ICC kayo magpaliwanag. Tapos ano pa yung sabi ni Digong? Okay lang na makulong ako. Maganda naman doon. Tapos ngayon, takot na takot ka. Huwag kami. Doon ka sa ICC magpaliwanag. Tapos ito guys, nang hamon din kasi, yan hinamon niya eh. Sabi niya, ngayon gusto nila papasukin ng ICC? Di papasukin ninyo? Tingnan natin kung bright kayo. Ako, magharap ng ICC? Tangina, ang ICC ang magharap sa akin dito. Lecturean ko sila ng international law. Bakit ako magharap sa mga judge na puti o itim dyan? I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Ganyan ho katapang si Kadigungan. Tapos ngayon na pinag-aaralan ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga yung statement guys. Pakita natin sa inyo. Yan. Pinag-aaralan ho. Government urge to study. Government studying possibility of returning ICC. Ngayon, napag-aaralan napapasokin ng ICC sa bansang Pilipinas, ang dami niyong satsat, ang dami niyong ebas, di ba? Ang dami niyong sinasabi. Doon kayo magpaliwanag sa ICC. Yan kasi, gawa-gawa kayo ng kasalanan. Katulad din dito kay Dilima, gawa-gawa kayo ng kaso, mga inimbentong kaso, tapos pag dumating ang karma sa inyo, galit na galit kayo. Tama ba yun? Harapin nyo ang kasalanan nyo. Kasi it is an insult to the people na up to this moment, hindi nila nare-receive ang hustisya. Diba? Nakakalungkot isipin itong mga DDS na to. Hindi ko nga alam kung saan nila kinukuha yung lakas ng loob nila na ang simpatsya nila dito sa mag-amang Duterte na to. Where in fact, what if kayo yung biktimang, kayo yung pamilyang na biktima dito sa madugong war on drugs, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, tapos yung namatay na kamag-anak nyo, walang kinalaman dito sa war on drugs na madugo ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na damay lamang, di ba ang sakit? Tapos up to this moment, hindi pa sila guys nakaka-achieve, hindi nila nare-receive ang tamang hustisya, ang justice. So yun yung nakaka-insulto.
Huwag mong sabihin na it is unconstitutional and degrade our legal institution kasi in the first place, yung ginawa nyo, unconstitutional. Tama ba yun? Pumatay kayo ng tao nang walang mga kalaban-laban. Nang dahil lang dyan sa sinasabi mo na, paano kasi sinungaling din itong si Dugong, sabi niya, after 6 months, wala nang droga. Tapos ngayon, natapos na yung panahon mo? Diba? Ang dami pa ding droga. Nakakaloka. So guys, ngayon, napapansin nyo na nasa panic mode na ang mag-ama. Kaya nga ito nga, yung binalita ko sa inyo kanina. Yan o. Kita nyo yan. Duterte in 2028 election. Tatakbo silang mag-ama para takasan ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ho yung kanilang best way or alternative solution. Hindi na to para sa mamamayang Pilipino ang kanilang pagtakbo. Para takasan ho ang kanilang mga ginawang kasalanan. Kasi ano yung sabi ng Supreme Court? Hindi ho sapat na dahilan ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pag-alis dito sa ICC para matakasan ho ang kanyang mga ginawang kasalanan. Kung dumidisagree kayo sa desisyon ng Supreme Court, you can file a complaint. Diba? Kasi maling-mali naman talaga sa part na ang dami mong pinatay. Tapos, aalis ka na lang sa ICC para sabihin na wala kang kasalanan. Mali naman yun. Kasi itong ICC na to, hindi naman to pinropose or ginawang ni Miriam Defensor kung wala tong magandang maidudulot. Especially dito sa ating mga OFW workers na inaabuso din. Diba? Kaya nga mayroong ICC tayo. At saka hindi lang sa mga OFW, kundi sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan yung pinaka-plot twist dito. At saka ang dami pumirma dyan, kasama na ho si Pangulong PBBM. Right? Diba? Nakakaloka. So ako guys personally, ina-admit ko na gusto ko dati, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, every time na nagmumukha siya, ina-idolize ko siya. Pero recently guys, nung nalaman ko na, ay mali, parang sumusuporta ako sa demonyo. So, kailangan ko tong i-call out. Hindi ako yung tipo ng tao na may kulay. Kahit ano pa man yan, dilawan ka pa man yan, greenan, bluehan, as long as yung sinasabi mo nakakabuti para sa ating bayan, yung ginagawa mo nakakabuti sa ating bayan, spread the news. Diba? Hindi tayo yung himod-pet sa politiko kasi hindi naman tayo kilala ng mga yan. Ayoko makipag-away sa mga tao nang dahil lang sa gusto ko yung isang politician, yung literal na makikipagpatayan ako dahil gusto ko ang isang politician kasi in the first place, hindi naman ako kilala ng mga yan. Ang akin dito is maglahad lamang ako ng aking opinyon sa loobin batay sa nakikita ng dalawang mata ko ukol dito sa ating bayan. So ngayon nakikita ko may pagkakamali, dapat i-call out to. Kaya nga naging one of the critics na ako ng mga Duterte ngayon. Pero hindi ko naman sinasabing basher ako nila. Nagiging kritiko lang ako sa mga maling ginawa nila. Wala akong problema sa kanilang pagtulong sa ating bayan. Pero dito sa usaping West Philippine Sea, tagilid sila sa atin. Sa usaping EDCA, tagilid din sila sa atin. Sa usapang judicial system, tagilid na tagilid talaga. At dito sa usaping ICC, literal na tumagilid at tumaob pa yung kanilang bangka sa akin. Madami magsasabi na hindi ka naman kawalan, Mima. Oo, hindi ako kawalan. Pero guys, mamulat kayo kasi meron isang kabataan. Tingnan nyo, bata ako, 21 years old, running to 22 next year. 21 years old ako, naglalahad na ako at my age ganito na yung nilalabas ng bibig ko. 'Di ba? About sa politika kasi gusto ko mamulat din yung mga kapwa ko kabataan sa mga dapat nilang nakikita dito sa ating bayan. At same din sa mga matatandang nakikinig sa akin. Nagpapasalamat ako na up to this moment nandito kayo sa aking channel para suportahan ako. So, speak the truth guys. Hindi pwedeng bukas sa makalawa sa sunod na buwan, kundi ngayon kung kaya nyo naman. Samahan nyo ako sa ating magiging laban. So anyway guys, nasa panic mode na tong mag-ama na to. So, ginagawa na lang solusyon ang pagtakbo ulit sa national election sa 2028 para takasan ang kanilang mga ginawang kasalanan. Sa ICC kayo magpaliwanag, wag dito sa social media na puro kayo mura ng mura. Okay ninam. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.